humingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Yung kaso sa nakaraan, may mga pamilyang humihiling ng independent review upang magkaroon ng karagdagang antas ng pagsusuri. Kapag po sila po ay nag-iit ng independent proof, nag-shell out sila ng pera dyan, gagastusan po nila yan. Ipi-finance po nila yan para talagang makita nila at meron silang hinahanap na sagot, no? Na parang pilit na hinahide dito sa pamilya ni Mr. Rene Baterbonia abay gumagawa ng tinatawag na independent proof or kumuha po sila ng team kung saan sila po ay magkakaroon ng sariling investigasyon. Yun ang ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Habang nagpapatuloy ang iba't ibang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng batang atleta na si Rene Clert Baterbonia, malinaw ang paninindigan ng kanyang pamilya na hindi pa sila kontento sa mga sagot na kanilang natatanggap. Sa pamamagitan ng Torian Law Firm at ni Attorney Jimmy Bondoc, formal na humiling ang pamilya ng isang independent at mas malawakang investigasyon upang lubusang masuri ang lahat ng pangyayari bago at habang at pagkatapos ng insidenteng ikinasawi ng kanilang anak. Para sa marami, ang hakbang na ito hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay isa ring malinaw na mensahe na may mga tanong pa silang nais masagot. Ang mga detalye pa silang nais masuri. Karaniwan kapag ang tanong kasi ng ilan, bakit independent proof? Bakit humantong ang pamilya ni Rene na magkaroon ng sariling investigasyon? Karaniwan kapag may malaking trahedya, inaasahan ng publiko na magkakaroon ng investigasyon mula sa kinauukulang ahensya. Ngunit sa maraming kaso sa nakaraan, may mga pamilyang humihiling ng independent review upang magkaroon ng karagdagang antas ng pagsusuri. Hindi ito otomatikong nangangahulugan na may itinatago ang sino man. Hindi rin ito nangangahulugan na may napatunayang pagkukulang. Sa halip, layunin nitong masiguro na lahat ng posibleng aspeto ng kaso ay masuri ng walang alinlangan. Sa liham na ipinadala sa Philippine Sports Commission, hinihiling ng pamilya ang isang komprehensibong fact-finding review na may partisipasyon ng iba't ibang stakeholder. Ibig sabihin, hindi lamang iisang grupo ang titingin sa kaso. Mas maraming mata, mas maraming eksperto, mas maraming pagsusuri. Isa sa pinaka-importanting bahagi na kahilingan ng pamilya ay ang agarang preserbasyon ng lahat sa dokumentong may kaugnayan sa aktibidad. May mga permit, kasama rito yung mga permit, waiver, komunikasyon, mga internal na dokumento, mga record ng pagpaplano. Sa unang tingin, tila ordinaryong hakbang lamang ito. Ngunit sa mundo ng mga investigasyon, napakahalaga ng mga dokumentong ito. Minsan, ang pinakamahalagang detalye ay hindi nakikita sa lugar ng insidente. Nasa mga papel, nasa mga email, nasa mga mensahe, nasa mga record ng pagpaplano. Dito kadalasang nalalaman kung ano ang naging desisyon bago naganap ang pangyayari. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng anumang fact-finding investigation ay ang pagtatag ng eksaktong timeline. Anong oras nagsimula ang activity? Sino ang nagbigay ng briefing? Ano ang kondisyon ng dagat? May mga babalabang natanggap? Sino ang unang nakapansin ng problema? Gaano katagal bago nagsimula ang rescue operation? Kapag malinaw ang timeline, mas madaling maunawaan kung paano naganap ang mga pangyayari. Isa sa mga espesyal na kahilingan ng pamilya ay ang pagpasok ng independent aquatic safety expert. So dito na po yan pumapasok. So hiniling po yan or ginawa yan mismo ng pamilya ni Rene. Para sa mga eksperto sa laraang ito, hindi sapat na tignan lamang ang resulta ng insidente. Mahalagang suriin ang mismong lokasyon, ang galaw ng alon, ang lalim ng tubig, ang posibleng rip currents, ang visibility, ang kondisyon ng panahon. Minsan may mga detaling hindi agad napapansin ng karaniwang tao, ngunit mahalaga sa mga eksperto.
At ang mga detalyeng ito ay maaaring magbigay linaw sa mga pangyayaring hindi pa lubos na nauunawaan. Kasama rin sa kahilingan ng paglahok ng independent forensic expert. Sa bawat malaking kaso, mahalagang magkaroon ng scientificong pagsusuri sa lahat ng available na ebidensya. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng sensational na details. Hindi rin ito tungkol sa paggawa ng kontrobersya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga katotohanan na maaaring suportahan ng ebidensya. Sa forensic investigation, mahalaga ang bawat maliliit na detalye, bawat minuto, bawat obserbasyon, bawat pisikal na ebidensya. So, dahil dito, magkakaroon po ng tinatawag na total lockdown. So, ano ba yung kahulugan nito? Marami ang nakapansin sa paggamit ng terminong total lockdown sa pamilya. Sa konteksto ng investigasyon, hindi ito nangangahulugan ng pambansang lockdown o anumang katulad nito. Ang ibig sabihin nito ay ang agarang pagprotekta sa lahat ng potensyal na ebidensya laban sa pagkawala, pagkasira o pagbabago. Kasi minsan 'di ba minsan is parang nai-invalid or parang hindi napapatunayan ng isang katotohanan dahil may mga sumisira na mga evidence. So ang ginawa po ng pamilya is nag-ask po sila to have a total lockdown. Kapag may malaking kaso, mahalagang manatili ang integridad ng mga dokumento at iba pang material na maaaring makatulong sa investigasyon. Ito ang dahilan kung bakit madalas hinihiling ang preservation ng records habang nagpapatuloy ang pagsusuri. Marahil itong tanong ng nasa isip ng maraming Pilipino. Ano nga bang hinaharap ng pamilya sa ngayon? Ano ba talagang hinaharap nila? Bagong ebidensya ba sila? Bagong impormasyon? Bagong saksi? O simpleng katiyakan na wala ni isang detalye ang nakakaligtaan? Sa bawat trahedya may yugto ng pagluluksa, ngunit may yugto rin ng paghahanap ng katotohanan. Para sa maraming magulang na nawalan ng anak, hindi natatapos ang ikalawang yugto hanggat hindi nila nararamdaman na nasagot na ang lahat ng tanong. Hindi ito usapin ng paghihigante, hindi rin ito usapin ng paghahanap agad ng may kasalanan. Ito'y usapin ng pangunawa dahil kapag may isang anak na hindi nakauwi, natural lamang na gustong malaman ng mga magulang ang buong kwento. Ano nga ba yung nangyari, paano yung nangyari, at may nagawa ba sana upang maiwasan ito? Yan ang ilan sa mga tanong, At habang nagpapatuloy ang iba't ibang investigasyon, maraming mata ang nakatutok sa magiging resulta nito. Hindi lamang ang pamilya, hindi lamang ang sports community, kundi maging ang ordinaryong Pilipino na sumusubaybay sa kaso. Ang kanilang inaasahan na hindi kontrobersya, hindi intriga, hindi haka-haka, kundi malinaw, patas at kumpletong katotohanan, sapagkat sa dulo ng lahat ng ulat, lahat ng pahayag at lahat ng debate, may isang bagay na hindi dapat makalimutan. May isang batang atleta na hindi nakauwi at may isang pamilyang patuloy na naghahanap ng mga sagot. So ngayon po, ang tanging sigaw po ng pamilya ni Rene ay makuha nila ang hustisya sa pagpanaw ng kanilang anak. Dahil hanggang sa ngayon naniniwala pa rin po ang ina nitong si Mr. Rene na meron talagang foul play. Kahit sinasabi pa ulit-ulit ng mga kapulisan na walang foul play na naganap. Kaya po ito pong tinatawag na independent proof. Dito po natin makikita kung ano ba talaga yung tunay, Parang syempre kapag po sila po ay nag-iit ng independent proof, nag-shell out sila ng pera dyan, gagastusan po nila yan, ipi-finance po nila yan para talagang makita nila at meron silang hinahanap na sagot, na parang pilit na hinahide dito sa pangyayaring ito. Yun yung gusto nilang malaman. So kayo po, ano yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.